Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Sige po mga kasama, mga kapatid, ay bigyan po natin ang daan ng ating pag-aaral ngayon. Mamaya naman siguro ay bibigyan tayo ng pagkakataong bumati uli. Ayan. Kung meron o kayong munang tanong, ay pwede natin nung pasimulan sa ganyan hong ating pag-aaral. Kasi ang atin na pong natalakay mula pa naman nakaraang linggo ay tinalakay natin ang tungkol sa ang Biblia. Ano po? Yung paano na isulat, paano na buo, sino ang gumawa, ayan, sino ang author, at ano ang mapapakinabang nito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumunod, tinalakay din natin yung tungkol sa mayroong iisang Diyos na mayroong 3 persona na binubuo. Ayan. Kung tawagin nga sa iba niyan, bagamat hindi tayo nagpapaka-technical sa word na Trinity, ay sabihin na lang natin, the Godhead. Ayan. Pinag-aralan na natin din yan. At sumunod, pinag-aralan na rin natin yung nature of man, yung likas ng tao. Kaya kahit hindi tayo gumawa ng masama, talagang makasalanan tayo. Yan ang nature natin. Pero sa tulong po ng pag-aaral natin na may kinalaman sa kaligtasan, ay si Kristo lamang ang tanging nating paraan para tayo ay makatakas dyan. Ayan. Ay ngayon po ay pag-aaralan naman natin, gaano ba kahalaga yung buhay ni Jesus, yung kanyang kamatayan, at yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ayan po ang isa nating tatalakayin ngayon pong hapon. Kaya, pansinin natin ang Biblia ay nagsasabi sa atin sapagkat ang dugo ay nasa buhay. Ayan ang buhay natin. Kung walang dugo, sabi nga ng isang pag-aaral ay there is no remission of sin. Diba? Kaya mahalaga yung pagtagas ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi yan po tayo tinubos ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Kristo sa Matthew 26, inumin nyo ang aking dugo sapagkat ito ang bagong tipan. Ayan, kaya maliwanag po yung atin pong pagpapasada ng atin pong pag-aaral. Pwede rin kayong magtanong, may kinalaman sa Sabat, may kinalaman sa 10 Commandments, may kinalaman sa tipan, o ano man pwede yung tanong, ay sama-sama nating pag-aaralan yan. Yan po ang atin pong pinaanyaya sa mga nanonood, sa mga nakikinig ngayon pong hapon. Brother Adren, Brother Camacho, ano ang masasabi natin dito hinggil sa ating paksang tinatalakay? Ano ba ang kahalagahan ng buhay, kamatayan, at ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon? Minsan po ay may nagtanong sa ating deist at pre-thinker, Okay. at isa pa yung think, yung tunay na iglesia ni Kristo. Kaya lang ito naman na bakit daw kailangang mamatay ng ating Panginoong Kristo? Kasi wala namang kinalaman yung kanyang kamatayan doon sa pagkakasala ni Adan at ni Eva. Bakit kinakailangang isakripisyo ay buhay? Mangyari mga kaibigan, mga kapatid, kung bakit ganoon po ang nangyari, sapagkat ipinagpatiunan na ng ating Panginoong Diyos sa aklat ng Heneses na kapag sila anya'y kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, walang pagsalang sila'y mamamatay. Bagamat hindi sinabing kapag kumain sila noon ay mamamatay sila agad. Pero nangangahulugan na kapag kumain sila, papasok ang kamatayan. At doon na nga, samantalang ipinasok na ng kaaway yung hardin ng Eden at natukso na si Eva, ganun din si Adan ay talagang pumasok po sa kanila ang kamatayan. Ano ibig sabihin? Buhay po ang nawala sa hardin ng Eden nang ito ay tinalo ng katwiran ng Diablo. At dahil may binabanggit sa aklat ng Levitico, ang dugo ay buhay. Kung buhay ang nawala, buhay din ang magiging kapalit. Kaninong buhay ang magiging kapalit? Walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo.
Sapagkat ang dugo ay buhay, dugo rin ang siyang titigis upang tayo'y muling maibalik sa nawalang buhay doon sa Hardin ng Eden. Kaya makikita natin, mga kaibigan, kapatid na Aldrin, kapatid na Lino, kauna-unahang nagkaroon ng pagbububo ng dugo doon mismo sa Hardin ng Eden. Ito'y lumalarawan sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Ayun. Ito po ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon inihuhula na sa lumang tipan pa na mayroong magsasakripisyo at tutubos ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagtigis ng dugo, kapatid na Lino. Ayun. Kasi napakaganda ng iyong pambungad. Yung diis ba? Yung nagtanong sa'yo. Hindi lamang sila ang naniniwala sa ganyan eh. Oo. Maging ang tinatawag nating Rizalista. Oo. Meron ding ibang parte na, tulad ng mga kaibigan nating Muslim. Mm. Hindi rin sila naniniwala na si Kristo yung ipinako sa krus. Tama. Kaya yun ang nakalulong ko sa ating mga kaibigan, na para bagang yung ating Panginoon sa Kristo ay yung kanyang buhay, parang tila hindi mahalaga para sa kanila. Oo nga. Merong isang tala, Brother Camacho, Brother Adrian, bago ko yagi sa inyo. Kasi kung ang tao ay nagkamali, ang tao ay nagkasala, kung hindi si Kristo ang pwedeng bumuwis ng kanyang buhay, sino sa atin ang pwede? Iyon. Pero sabi sa atin ng Biblia, dito sa Kapitulo 49 ng Aklat ng Awit, mahalaga yung buhay ng tao eh. Oo. Walang makatutubos yan sapagkat napakamahal. Tama. Ganito ang sabi sa atin sa talatang 7, nais kong basahin, hanggang sa talatang 8. Ayan. Wala sa kanyang makatutubos sa anupamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pantubos sa kanya. Sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman. Ayun. Kaya maliwanag ho dito, mga kaibigan namin at mga nanonood, kung hindi po si Kristo ang tutubos ng ating buhay, yung ating pagkakasala, sino po ang pwedeng maging karapat-dapat? Ay wala po, sapagkat ang sabi ni Haring David sa kanyang sulat, ay napakamahal ang buhay ng tao. Walang pwedeng makatubos niyan. Maliban yung dugo ng ating Panginoon sa Kristo, Brother Camacho, Brother Adrian. Tama. Kaya nga dahil doon, kapatid na Fernan, kapatid na Lino, kaya nga babasahin natin ang ilang mga talata na binabanggit ng kapatid na Camacho, no? Kaya nga walang ibang nakikita ang ating Panginoong Diyos na pwedeng ang pantubos sa atin. Yan. Kaya sabi nga rito sa 1:29 ng 1, nang kinabukasan ay napakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Wala nang nakikita ang ating Panginoong Diyos para maisalba pa ang sangkatauhan sa malagim na pwede nating kasapitan. Kaya nga ang sabi doon, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Iyo. At napakahalaga po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At kung siya ay hindi naman muling bubuhayin, kapatid na Lino, ang ating pananampalataya ay magiging walang kabuluhan. Sabi nga po rito sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 15, ang talatay 16 hanggang 17, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Ayan. Kaya kailangan magkakaroon talaga ng katuparan ito kapatid na Fernan. Oo. Kaya yung pong pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesukristo, isang katotohanan ito na yung pangako ng ating Panginoon ay talagang mapangyayari. Ayun. Nang sabihin ng ating Panginoon, no, sa loob ng 3 araw, itatayo ko ang templong ito. Ayun. Ito isang katuparan ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat talaga ligan ng ating pananampalataya. Amen. Kaya nasabihin ng ating Panginoon, siya ay muling babalik, sa palatayanan din ho natin. Sapagkat yun ngang simpleng yun ngang napakahirap gawin, kapatid na Lino, na siya'y mabubuhay sa mga patay, nangyari. Ano pa kaya yung kanyang pagbabalik? Di hamak na mas madali yun kaysa doon sa kanyang ginampan, kapatid na Lino. Ayun, kaya napakaganda ng atin pong, bagamat ito'y simple, pero napakahalagang itong ating pag-aaral. Kaya nga tinatanong natin,
sino ang pwedeng tumubos ng ating buhay? Oo. Sino ang pwedeng magtigis ng kanyang dugo kung hindi si Kristo ang gagawa nito? Kaya nga ipinakita sa atin doon pa lamang sa pagtatayo ng santuario kung bakit dugo ang kailangan. Mangyari kasi, pansinin natin mga nanonood, bakit kaya ang inihahandog ng panahon yan, ng pagtatayo ng santuario, bakit kaya yung isang uri ng hayop ay dapat malinis? Oh. Bakit kailangan walang batik? Tandaan po ninyo, wala pong karumal-dumal dyan na inihahandog. Puro po yan malilinis. Bakit to kailangang malinis na hayop? Bakit hindi po yung karumal-dumal? Ikalawa, bakit kailangan po ang dugo ng hayop ay tumagas o tumigis? Alam mo ninyo, ang kasagutan, mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po ninyo, sapagkat ang tao, yung kaluluwa, sabi nga ni David, ay mahal. Kaya kailangan yung inosenteng hayop ay dapat ding ihahandog, dapat wala ding kapintasan. At yung dugo na yun po ang ipantutubos. Sa katunayan po, kung bakit po yung hayop, sa panahon ng matandang tipan, yun ang inihahandog. Ayun po ang katumbas ng ating Panginoon bilang siya ang pwedeng tumubos sapagkat wala po siyang kasalanan. Inari lamang po niyang kasalanan para tayo ay matubos. Yun po ang kagandahan yan. Ikalawa, yung dugo po ng hayop na yan, ay yan po ang dugo ng ating Panginoon na siyang karapat-dapat na mamatay sa krus. Kaya wala pong pwedeng magtigis ng buhay, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi sa atin sa Kapitulo 1, talatang 7 na aklat ng Efeso, ganito po ang magandang sinasabi ni Pablo. Ayan. Efeso chapter 1 verse 7, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kapatid na Camacho, kapatid na Adren, Opo. kung totoo na si Kristo yung madalas nating naririnig na nilabag yung Sabat, yung sinira ang Sabat. Kaya nga kung bakit yung dugo, kung bakit yung hayop walang kapintasan, kasi may sinabi si Kristong ganito. Sa 8:41 ng 1, sino ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Ayun. Kaya may pinakikita dito, yung dugo ng hayop ay inosente. Yung hayop na ihain, inosente. Kasi yun po ang katumbas ng ating Panginoon. Kaya kung totoo na sinira yung Sabat, tanong ni Kristo, sino makasusumbat sa akin tungkol sa aking kasalanan? Brother Camacho, Brother Adren. At isa pang bagay dyan, kapatid na Adri, kapatid na Lino, Opo. mga napag-usapan na rin yung tungkol dyan sa Sabat, medyo sasagasaan ko lang ng kaunti. Ayun. Kapatid na Adrin, sa iyo bang paniniwala, sino ang nasa panig ng Diablo? Yung nangingili ng Sabat o yung hindi nangingili ng Sabat? Ayun, ganun Yun tanong. pong hindi. Yung hindi. Opo. May binabanggit sa aklat ng Juan, kapatid na Lino, doon sa 5:18 ba yan? May sinira. Oo, yung May demonyo. oo, tama ba 'yon? Sige, sige. Opo. Ocho muna Tingnan tayo. natin. Ano ba Basahin gusto natin, mga hanapin? Juan 5:18. Hindi sinira. Aha. Yung isa pa, yung Ano? ano ba tong talatang to? Nawawaglit sa isip ko eh. Sige, ano tanong mo? May demonyo? Oo, yung si Kristo ay pinagbintangan, nangingili Mateo. ng Sabat, siya sa demonyo. 9:16, try mo. 9:16. Maganda ito, kaya ako naitanong kasi Okay, sige. kay Ka Aldrin. Ano? Opo. Kasi ito yung ginagamit nilang mga talata. 9:16, di nangili na Sabat. Oo. Okay, sige, sige. Ano yan? 9:16, try mo. Yeah, pakibasa mga kapatid na Aldrin. Ang ilan nga sa mga Fariseo ay nangagsabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos, Yan. sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Yan. Paano bagang sinasabi ng mga iba? Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan Yan. at nagkaroon ng pagkabahabahagi sa gitna nila? Ayan, pansinin ninyo mga kaibigan yung pagkakasudsud ng mga talata. Ayun. Yamang itong mga kaibigan natin, mahilig na rin naman sa mga letra por letra, kapatid na Lino. Opo. Na, tignan nyo na, sinira ni Kristo yung araw ng Sabat. Kanya ko na itanong yung kay kapatid na Adrin, Opo. sapagkat may binabanggit dito, napakaliwanag ang taong anyang ito hindi galing sa Diyos. Bakit daw?
Kasi hindi nangingilin ng Sabat. Parang tanong nila yun. Oo. Sino ba yung hindi, binabanggit dito na hindi nangingilin ng Sabat? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong, tanggap ba nila, kapatid na Aldrin, ng ating Panginoong Jesucristo hindi galing sa Diyos? Ayun. O hindi naman nila tatanggapin yan. Oo. At ipagsisigawan nila ang ating Panginoon, galing sa Diyos yan. Oo. Kung ganoon, bumabalik was yung talatang ito para sa kanila. Kasi sabi rito, kung ang ating Panginoong Jesucristo hindi nangingili ng Sabat, hindi siya galing, kung ang ating Panginoong Jesucristo Hindi siya galing sa- ay nangingili ng Sabat, hindi siya galing sa Diyos. O ngayon, kung ang paniniwala ng tao, si Kristo'y galing sa Diyos, dapat ang paniniwala nila, kabaliktaran nito. Yan. Nangingilin siya ng Sabat. Ayan. Kaya, masisira ngayon yung 5:18 ng Juan na bintang sa kanya ng mga umaalipusta sa kanya na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat. Nakukuha niyo mga kaibigan? Kasi kung sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, ang ibig sabihin nun, hindi niya ipinangingilin ang Sabat. At kung sinira niya at hindi niya ipinangingilin, ang ibig lamang sabihin niyan, hindi siya galing sa Diyos. Kaya lang, lahat tayo naniniwala, si Kristo galing sa Diyos. Kaya alisin nyo na sa inyong isipan na ang ating Panginoon hindi nangingili ng Sabat. Ano kapatid na Lino? Ayan. Ayun, kasi kaya maganda rin yan, medyo masundot lang natin ang Oo. bagya, no? Kasi gawa nga yung talatang ding yan, madalas nating naririnig, may mababasa ba na si Kristo nangili ng Sabat? Yan, Ayan, oo. madalas na sinasabi, hindi nangili ng Sabat si Kristo. O kasi walang mababasang nangilin eh. Oo. Ngayon, kung sa San 9:16 ng San Juan, idinidiin natin, sabi ng mga Hudyo, hindi yan nangili ng Sabat. Oo. Sa ating panahon, sino rin ba nagsasabi ng ganito? Ayan. Hindi ba? Oo. Kaya, ganito mga kaibigan, gusto lang mo nating ipalinaw sa mga tumututol, sa mga nanululigsa na ayaw nila ng Sabat, pero pansinin ninyo, yung sabi ng mga Hudyo, ay hindi galing niya sa Diyos, Oo. kasi hindi nangingili ng Sabat. Ngayon, kung ito'y itatanong sa atin, ngayon nga po sa mga kaibigan natin, sino ba sa inyo ang nagsasabi si Kristo hindi nangili ng Sabat? Pagka o ganyan ang inyong katwiran, ibig lang mo sabihin, pumapanig kayo sa sinasabi ng mga Hudyo. Tama. Ang ibig lang nating tukuyin, yung talata na sinasabi ninyo ay talata din ng mga Hudyo. Yeah. Ngayon, kung naniniwala naman kayo na si Kristo ay galing sa Diyos, ay tanggapin nyo na si Kristo nangili na Sabat. Iyo. Ganun lang po yung kasimple mga kaibigan, mga kapatid. Makalinaw. Ayun po, kaya medyo natin, medyo napasingit lang natin Oo. kasi mangyari ko kasi, sino ang makasusumbat tungkol sa kasalanan, sabi ni Kristo, Yeah. sa 8:46 ng San Juan. Ngayon, kung totoong naniniwala kayo, sinusundan ninyo yung argumento ng mga Hudyo, tanggapin nyo rin yung sinasabi ng mga Hudyo sa talatang 47, 48, na si Kristo may demonyo. Oo. Sabi ng mga Hudyo yan eh. Alam ko naman siguro, hindi naman kayo papayag na sabihin nyo si Kristo may demonyo. Ang ibig lang niya sabihin, pagka ang gusto ninyo panigan, papanigan nyo. Pero pag pabor sa inyo sinasabi ng Hudyo, tinatanggap ninyo yung panig sa Hudyo. Tama. Ayan, may di mahalata po kayo ngayon. Kay Brother Adrian, Brother Camacho. Oo. Sundan ko kapatid na Lino yung pagiging inosente ng ating Panginoong Yesus. Kasi naisingit natin yung Sabat. At dito mga kapatid, kung titignan ninyo yung kasaysayan at magbabasa kayo ng mga Jewish literature, patungkol po sa paraan ng kanilang paghahandog ng tupa o ng anumang hayop, sa Old Testament na siyang lumalarawan sa ating Panginoong Jesucristo, maunawaan po ninyo na ganoon kahalaga ang ating Panginoong Jesucristo. Ayun. Una, bumibili po ang mga Hudyo nung araw, yung tupa, bata pa kapatid na Lino, palalakihin po nila yon. Ayun. Lagi po nilang ipinapacheck up po yan. Ang check up po dyan, yung mga saserdote, kasi sila rin yung mga doktor nung araw. Ayun. At kapag yan ay sinipon, ay hindi na ito po pwede. Reject na yan. Oo, marireject na ito. Opo. Bibili ulit sila ng bago. Bago. Kaya mula sa kanilang kabataan ng tupa hanggang sa lumakiyan, yan po ay alagang-alaga ng mga Hudyo nung araw ni mapilayan. Talagang hindi nila pwedeng Oo. Magalusan man lang, no? Oo, kahit magalusan, talagang yan
inaalagaan nila ng gusto hanggang sa ito'y mapamahal na sa kanila, kapatid na Andre. Ayun, no? At eto na ngayon, yung takdang panahon na ihahain na nila yung kanilang inalagaang tupa, mabigat na sa kalooban nila, kapatid na Aldrin. Palagay ko, nakaka-relate dito yung mga pet lovers. Yan, tama po yan. Yung Lalo mga mahilig sa aso, mga may oo, Shih Tzu, mga oo, ganun. oo, yung nga aso, di ba? Pagka ibibigay mo na, hindi mo Yung napanood mo masakit lang sa kalooban mo, Yung binaril yung alaga niya, talagang iyak siya eh. Oo, totoo yan. Talagang Bakit? Andun na yung yung attachment, yung love, andun na sa kanila yung pag-ibig. Parang hachiko lang, ano? Parang hachiko. Oo, parang hachiko. Ayun, Ganon. yun. Eto, nakatalaga siya Apo. sa pag-offering, paghahandog. Paghahandog. Halos hindi na ito maibigay nung nag-alaga. Kaya nga. Kasi nga, mahal na niya ito. Napamahal At isa na. pa naiisip niya, wala namang kasalanan itong tupang ito. Ayun. Pero mamamatay ito dahil sa kanyang kasalanan. Mm-mm. Kung mararamdaman mo yung drama ng pag-iibigan, malalasap din po ninyo, ang Diyos, ganito rin ang ginawang pag-iingat sa ating Panginoong Jesucristo. Tingnan ninyo sa isang talata, kapatid na atin. Makikisuyo na ako sa iyo. Apo. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatang 52. Yun. Ito po ang sinasabi sa 2:52 na aklat ng Lucas. At lumalaki si Jesus sa karanungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Iyon. Pansinin po ninyo, ang ating Panginoon hindi basta lumaki sa lansangan na parang pinabayaan na lang. Hindi ho. Kundi talagang siya ay Namuhay. pinalaki sa karunungan, mental, maayos ang kanyang mental na kondisyon. Apo. Sa pangangatawan, kaya lumaki ang ating Panginoon, malusog, makisig. Apo. Yan. At talagang maayos. At hindi lang yan. Pinalaki siya na mayroong maayos din na pagbibigay lugod sa Diyos. Yung kanyang spiritual. Apo. Yung kanyang spiritual aspect. Social. At isa pa, maging pagbibigay lugod sa tao. Ayun. Ano ibig sabihin nun? Social. Apo. Kaya yung apat na criteria, mental, spiritual, social, and physical, Apo. lahat yun hinubog sa kanya ng Diyos. Amen. Na para bagang kagaya ng pag-aalaga ng mga tupa Yan. doon sa lumang tipan. Mhm. Kaya nung siya po ay inihandog, nung inihandog, talagang tamang-tama sa kanya, hindi siya nagkasala kailanman. At siya lamang ang inosente na pwedeng makapagtubos ng atin pong kasalanan sa Diyos, kapatid na Lino. Okay, Brother Adrian, Brother Camacho. Ayun. Brother Adrian. Kaya nga doon, sabi ron, kapatid na Fernan, sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, 21. ang talatay 21. Ayun. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya ay katwiran ng Diyos. Kaya nga doon, kapatid na Fernan, nabanggit ninyo, talagang itinatalaga ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung ating babasahin din pa rin, dito sa aklat ng Ebreo, Kapitulo 9, ang talata po ay 13 hanggang 14. Dito sa bahaging 14 na lang po. Kaya nga doon sabi, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo nasa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Kaya tama po yan eh. Kaya yung mga Hudyo ng araw, kapatid na Fernan, kapatid na Lino, mga kapatid, at sa mga kaibigan nating nagbabasa rin ng Biblia, talagang kahit mabalian ng tupa, hindi papayag itong mga Hudyo. Kaya itong mga saserdoteng siya ring mga anong tawag diyan, veterinaryo, ay talagang pag sinipon yan ay talagang hindi na pwede yan. Hindi na paso. Kaya nga sabi do sa talatang ito, sa 9:14 ng Ebreo, gaano pa kaya nga ang dugo ni Kristo na walang dungis. Na po sa Diyos ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Yeah. Kapatid na Fernan. Bago natin ibigay kay Kalino, meron Opo, muna sige akong po. isa pang naalala, kapatid. Apo. Yun daw, pagkabayubay ng ating Panginoon doon sa krus, kapatid na Lino, kapatid na Aldrin, Opo. torture daw ito, tinorture daw siya ng Ama. Kaya sabi nila, hindi totoo na talagang nabayubay ang ating Panginoon sa krus. Kasi kung totoo yan, ibig sabihin, tinorture siya ng Ama. Sino ba naman daw ama na papayagan niya yung kanyang anak na mapako sa krus, no?
Parang nakalimutan na ng sanlibutan yung kasaysayan ni Abraham at ni Isaac. Dahil sa pananampalataya, kayang ibigay ng Ama yung kanyang anak. Yeah. Alang-alang sa ating Panginoon. Kaya lang, sa tagpong yon hindi ipinahintulot. Dito po sa tagpo naman ng ating pong Panginoong Jesucristo, hindi siya tinorture ng Ama. Sapagkat bago pa magkaroon ng pagkakasala, ang tao, nagkaroon na ng pag-uusap ang konseho sa kalangitan. Ayun. Ito yung kagandahan, kapatid na Lino, kapatid na Aldrin, Apo. na meron tayong kinikilalang propeta. Opo. Sapagkat siya yung naghahayag nung mga bagay na dapat nating maunawaan. Bago palikain ang tao, alam ng Diyos na magkakasala ang tao, nagkausap na sila kung sino ang tutubos. At ito ay sa kahilingan ng ating Panginoon Jesucristo na siya ang gaganap ng pagtubos na ito. Sapagkat siya ang aktual na gumawa doon sa tao, siya rin po ang tutubos dito. At makikita natin, ito po ay kapahintulutan ng Ama. Pansinin ninyo sa isang talata, makikisuyo kapatid na atin. Opo. 18 ng Juan. Ito po ang sinasabi sa aklat po ng 1, 10:18, ito po ang nakasulat. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa akong ibinigay. Oo. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kaya, hindi siya tinurture ng Ama. Opo. Ano ang sabi diyan? Kusa niya itong ginawa. Yung kanyang buhay, kusa niyang ibinigay. Ayun, opo. Hindi pinilit ng sino man. Hindi tinurture. Opo. Kundi talagang Kusa. kusa. Talagang ito ay Voluntary. ipinagkusa niya. Voluntary niyang ibinigay. Opo. Kaya mali kapatid na Lino yung kaisipan Yung torture. na tinurture siya ng Ama. Opo. Oo, hindi ho ganun mga kapatid. Yeah. Yan ay nangyari doon sa binasa ng kapatid na Aldrin, Opo. alang-alang sa ikaliligtas natin, sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan, kapatid na. Ayun. Amen. Thank you, mga kapatid. Ayan, maraming salamat. Kaya napakaganda. Abulin ko yung iyong termino doon sa yung sa tupa. Opo. Sana maintindihan ito ng mga kaibigan natin kung bakit itong tupa ay paboritong alagaan at ihandog. Kasi isa sa katangian ng tupa, kung bakit ito, o kordero, bakit ito ay nailalapat sa ating Panginoon. Mangyari kasi, sang-ayon sa ibang mga nagsuri, na kapag daw yung tupa ay inihahandog, o kaya naman ay may alagang tupa at yung papatayin, ang isa sa katangian ng tupa, ito'y maamo. Walang kibo. Ito hindi kikibo. Hindi umiiyak. Kahit na ito'y saktan, ito'y tutulo na lang ang luha. Ikalawa, bakit kailangan pang dumanak ng dugo? Pwede namang ihandog yung tupa. Oo. Ngayon, pag sa pagdanak naman ng dugo, bakit inaangkit ito ng saserdote? Ngayon, ibig ko sabihin yan, dahil yung sinasabi ni Brother Adrian na 5:21 ng 2 Korinto, dahil ang saserdote walang kasalanan kundi yung taong nagkasala. Ang ginawa ng taong nagkasala ay kukuha ng korderong maayos, korderong walang kapintasan, ipahayag niya yung kanyang kasalanan. Ang gagawin naman ng saserdote, kukunin yung kordero, papatayin yung kordero, patutuloy ng dugo. Ang kining ngayon nung saserdote, yung dugo ng hayop. Kaya dito pinakikita, yung inosenteng hayop, walang iba kundi si Kristo. Yung dugo ng hayop na walang kapintasan, kundi yung dugo ni Kristo. Yeah. Yung saserdoteng umangkin ng kasalanan ng kordero, Kristo. ay si Kristo ang mag-aangkin ng kasalanan. Kaya walang ibang pwedeng umangkin, walang pwedeng tumubos, walang pwedeng magdanak ng dugo sa atin, maliban na gagampanan ng ating Panginoon sa Yun, Kristo. oo. Kaya dito, idinidiin natin sa ating programa, mali po ang pagsasabi ng iba na hindi si Kristo ang namatay sa krus. Inaalisoan ang paniniwalang yun dito sa loob ng Biblia. Ngayon, makikita pa natin dito kung bakit po sinasabi ng ating mga kasama na hindi po siya tinortured. Ibig sabihin dito, ito po ay bunga ng pagmamahal ng Diyos kung bakit ito ay si Kristo ang kanyang ibinigay sa atin. Kaya nga sabi ko sa atin, ang pinakapuso ng gospel, pinakapuso ng Old and New Testament, ay walang iba kundi ang John 3:16. Ano ang pagkakabanggit dyan? For God so loved the world. Hindi lang si Jesus ang umiibig sa atin, kundi mismo yung Ama umibig sa atin sa halip na tayo
ang nagkasala tayo ang dapat na maparusahan, dapat tayo ang ulusin, dapat tayo ang suotan ng koronang tinik, ay ginawa ng Diyos Ama ay ibinigay yung kaisa-isang anak. Ang dahilan kaya namatay ang ating Panginoon Kristo sa krus ng Calvary dahil po yung bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya si Kristo ang namagitan, si Kristo ang kumuha sa ating kasalanan. Ang sabi nga ng 5:29 ng taga-Korinto, siya na walang kasalanan ay inaring may sala. Ayan po ang magandang balita. Kapatid na Camacho, kapatid na Adrian. Yes, kapatid Aldrin. Ayun, kaya nga doon, kapatid na Lino, merong itong kagandahan sa atin, yung nabanggit ng kapatid na Fernan, na magagandahan sa isang samahang sa Diyos, kapatid na Lino, ay meron tayong propesiya. Yeah, meron tayong kinikilala. Kaya salamat sa ating mga kapatid, lalo na nung kay kapatid na Ellen White. Ganon din naman ang ipinagpapauna din, kapatid na Lino, kapatid na Fernan, sa aklat ng Isayas na hinula na ni Propeta Isayas ang mangyayari sa anak ng tao, walang dilit ibang ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang ating matutunghayan sa aklat po ng Isayas sa Kapitulo 53, talatang 1 hanggang 5. Yun. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman at gaya ng isa sa pinagkublihan ng kanilang muka ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Talatang 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos, dinalamhati, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na patungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yun yung sinasabi nila kapatid na Fernan, sa talatang 4 na sinaktan siya ng Diyos, dinalamhati dahil sa atin, kapatid na Fernan. Kaya tamang-tama yung pagkakabanggit ng kapatid na Lino kanina, na siya ay namatay dahil sa atin. Ayun, na ito ay inihula na sa aklat pa ng lumang tipan. Opo. Kaya yung ating pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, hindi ito tsamba, kapatid na Lino. Ayun, opo. Hindi rin ito, tawag nila dito, nagkataon. Hindi po. Kundi talagang ang ating Panginoon ay dumating sa kapanahunan. Binabanggit yan sa atin sa aklat ng Galacia. At isa pang maliwanag na katotohanan dyan, na talagang ang ating Panginoong Jesucristo ay nabayubay sa krus. Mababasa po natin sa aklat ng Daniel. Opo. Sa Kapitulo 7, 9, talata ay 27. Pansinin ho ninyo, ganito ang ating pagkakasabi. Daniel 9:27. At patitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo, at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at ang pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira hanggang sa wakas, at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Gusto kong pansinin po ninyo yung salitang at sa kalahati ng sanlinggo, ipatitigil ang hain at alay. Yan po ay naganap sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong Panginoong Jesucristo, nabautismuhan bilang pasimula ng kanyang ebanghelyo noong 27 AD. Ayun. Sumapit ang kanyang pagkakabayubay sa krus sa mga taong 31 AD. Kung inyo pong maaalala, 34 AD, nang binato si Esteban, ibinigay na sa bansang nagkakabunga. So dito makikita natin, yung kalagitnaan o yung kalagitnaan ng sanlinggo na sa Hebrew ay Chatsi. Yan po ay tumutukoy sa pagkakabayubay ng ating Panginoon sa krus.
na siyang inihula na sa lumang tipan na ang kaganapan ay nasa bagong tipan. Kaya hindi maitatatwa maging ng kasaysayan, kapatid na Lino, at ng Biblia na talagang mayroong Kristong nabayubay sa krus. At ito ay documented sa atin pong kasaysayan, pangmundong kasaysayan, maliban sa sinasabi po ng Biblia. Kaya wala pong dahilan para sabihin ni Numan na hindi namatay ang ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, kapatid na Lino. Ayun, napakaganda ng pagkaka-open mo ng tala sa Daniel 9. Nais ko pong ipamulat sa mga mambabasa at sa mga manonood, sa ating mga kaibigan, sa mga nagsusuri. Tandaan po ninyo na bago maganap ang bagong tipan, ay inihula na po ng Daniel 9 na ipatitigil sa loob ng 3.5 panahon, ipatitigil ang hain at alay. Totoo po sa aming mga kaibigan na may isang uri ng kautusan na hihinto, titigil sa pagkamatay ng ating Panginoon. Sa katunayan po, nang si Kristo ay mabayubay sa krus ng Calvary, nung sumigaw po siyang, "It is finished, it is done." Yung earthly sanctuary na namamagitan ang kurtina sa holy place and most holy place, Nahati. yung kurtina pong yan ay nahati. Sang-ayon sa chapter 27 ng Aklat ng San Mateo mula sa 51. Ibig kong sabihin yan, yan po ang naging katuparan nung hulaan mula sa Daniel 9 na ipatitigil ang hain at ang alay. Sa katunayan po, nangyari po yan nung panahong nag-aalay ang mga saserdote ng kordero, na panahong tatangkain ng patayin ang kordero, nang sumigaw si Kristo sa krus ng Calvary, nalaglag po yung punyal. Ibig sabihin, dito na magwawakas, dito na titigil ang paghahain at paghahandog na kinakatawanan po ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nang sabihin po ng ating church hymnal ay, page 133, si Kristo ang kordero lamang ang sadyang karapat-dapat. Yeah. 5.12 ng Aklat ng Apokalipsis. Pakinggan nyo ang sinasabi sa atin ng Biblia. 5.12 ng Apokalipsis, ganito po. Na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan, kalwalatian at pagpapala. Bilangin po ninyo yung nasa 5.12, yan po ay 7. Perfect. Ibig sabihin, tama lang sabihin ng Biblia, ako po, tayong lahat, hindi karapat-dapat. Kaya hindi pwede ang buhay natin ay pantubos. Si Kristo po ang karapat-dapat ng korderong pwedeng tumubos. Kaya yan po ang isinisigaw ni John. Si Kristo, ang kordero na pinatay ay sadyang karapat-dapat. Yeah. Magi sa himnaryo, pahina 133. Yan po ang ating pong, kaya mahalaga po yung buhay ni Kristo, mahalaga po yung dugo, mahalaga po yung kamatayan ng ating Panginoon, at higit sa lahat, napakalaga yung kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ayan. Kaya kung sinasabi, bago ko ibigay sa ating mga kasama, kaya napakalaga sa isang doktrina, sa isang pag-aaral, na hindi lamang si Kristo namatay sa krus, hindi lamang si Kristo yung nabuhay na mag-uli, kundi mahalaga din sa pinaka-climax, yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Brother Adrian, Brother Camacho, meron lang akong tanong, alang-alang sa mga nanonood. Ano kaya ang ating Panginoon nung mamatay sa krus, pagkatapos inilibing? Ano kaya kung hindi na siya nabuhay na mag-uli? Ano kaya ang mangyayari, Brother Adrian? Ano sa palagay niyo? Ayun nga, kapatid na Lino, kung hindi siya muling binuhay, ang ating ngang pananampalataya ay talagang walang kabuluhan. Babalikan lamang po natin dito po sa aklat ng unang Korinto na ipinahayag din ni Apostol Pablo. Dito po ang sinasabi sa unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 17. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kahit meron kang pananampalataya, pero yung kasalanan mo ay mananatili pa rin yung kapatid na Fernan. Kasi kapatid na Adrian, kapatid na Lino, Apo. madaling magsabi na ako'y mamamatay. Apo. Pero yung sabihin mong ako'y mabubuhay, mahirap yun. Opo. Di ba? Kaya kung ang ating Panginoon, bula ang Kristo,
Hindi niya kaya buhayin yung kanyang sarili, kapatid na Lino. Ayun. At isang katunayan dyan, kagaya nung binasa sa atin, walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay. Opo. No? Kasi nga, ipinapangaral ng Kristo na siya ang pagkabuhay na maguli. Ayun. Pagkatapos hindi siya nabuhay, adi wala nga itong kabuluhan. Pero napakaganda naman ang nangyari sapagkat nakita natin yung Kristong nagpakilala sa Biblia, hindi ibang Kristo, kundi siya talaga yung Kristong hinulaan sa banal na kasulatan na kaya niyang ibigay ang buhay, ang kanyang buhay, kaya rin niyang kuning muli. Yeah. Ayun, kaya ang ating Panginoon Kristo, maaasahan natin natutupad sa kanyang mga pangako, kapatid na Lino. Amen. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Sa kabila ng tayo dumadanas, patuloy itong ating sanlibutan, kahit na po ito'y dumating sa pinaka-final crisis, huwag lang ho nating bibitawan yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Tandaan po natin, sa tuwing ibibigay ho natin ang ating buhay, ang ating sarili sa Panginoon, abutin human tayo ng kamatayan sa pananampalataya, ang pag-asa po niyan, meron pong pagkabuhay na mag-uli. Amen. Tatandaan po ninyo, si Kristo po ay nabuhay na mag-uli. Siya po ang magbibigay pag-asa sa mga taong magkakaloob ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Abutin man siya ng kamatayan, ang pag-asa nasa ating Panginoon sapagkat si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Kaya sabi sa atin ng Biblia, ang sino man na kay Kristo, mamatay man siya, siya'y mabubuhay na mag-uli. Amen. Pero wag lang tayo makasama sa ikalawang pagkabuhay, ang mahalaga po sa unang pagkabuhay na mag-uli. Yeah. Ayan po mga kasama. Kaya sa makatwid, kapatid na Lino, yung mga ginagawang paghahandog ngayon ng mga Judaizer, Ayun. mga Judaism, at ng iba pang sektor ng Messianic. Hindi na dapat. Wala na hong kabuluhan ang ginagawa po nilang paghahandog ng mga tupa at ng iba pang mga hayop na itinatalaga sa ating Panginoon sa kapagpapatawad ng kanilang kasalanan. Sapagkat ang ating Panginoon ay nabayubay na sa krus. At binabanggit sa atin ng talatang Hebreo sa 9:27 na yung kanyang ginawang yon hindi na mauulit, kapatid na Aldrin. Ayun, opo. 9:27. Ito sabi. At kung paanong, tama ba yon? Tama po. Hanggang 28. Hanggang 28? Ayan. 27, 28. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Amen. So ang ating Panginoon, mga kapatid ko, minsan lamang ho mababayubay sa krus. Once. Yung hula sa lumang tipan, paniwalaan na natin na ito ay nagkaroon na ng katuparan sa bagong tipan. Kaya paanyaya natin doon sa mga hanggang ngayon ay naglalagay pa ng sakripisyo, ng paghahandog ng kanilang mga tupa, ng bato-bato, at ng iba pa. Baguhin na po ninyo ang inyong estilo. Sampalatayanan po ninyo yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa bundok ng Kalbaryo. At ang isa pa dito, kapatid na Lino, marami akong naririnig at nababasa sa Facebook, kapatid na Adrian, Opo. na nung namatay daw ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng kasalanan ng tao, binayaran na. At maging yung gagawin mo pang kasalanan, Bayad na rin. bayad na. Apa? Baka kaiba rin ito, kapatid na Aldrin. Kaya no? nga po. Pero kapag babalikan na ninyo yung sabi nga sa pag-aaral, pagka meron kayong namimiss, back to basic, kapatid na Lino. Ayun. Balik tayo doon sa pinakapuso ng Ebanghelyo na sinasabi ng Kalino. Opo. Nandoon na rin ho ang sagot eh. Totoo ba na binayaran ng ating Panginoon ang kasalanan ng lahat ng tao? At totoo rin ba na pati yung mga gagawin mong kasalanan ay Bayaran na rin. bayad na rin? Ganito ho sinasabi sa atin, ano? Nabuksan mo na ba, kapatid na Adin? Medyo Opo. mabagal akong magbuklat eh. 3:16. Ito po ang sinasabi. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin po ninyo,
ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Ano Amen. ibig sabihin nun? Hindi lahat ng tao, kapatid na Lino, kapatid na Aldrin, Tama po. kundi kung sino lamang yung sasampalataya. Amen. Meron pa subali. Kung May pas- sino man eh. Oo. Kung ayaw mo sumampalataya. Diba? O yan, kapag ayaw mo sumampalataya, ay hindi ka pinatawad yung iyong kasalanan. Pero doon sa sumampalataya, sila yung magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Eh ngayon, pati daw yung gagawin mong kasalanan, no? Bayad Bayad na. Delikado ito, kapatid na Lino. Delikadong kaisipan ito. Yeah, sige nga po. Para bang lalabas dito, kahit pala kahit pala ano gawin ko, magnakaw na ako, pumatay na ako, absuelto na. May papiansa na. Oo, may pampiyansa. Mali kaisipan niya, mga kapatid ko. Sundan mo, kapatid, sa talatang 36. Ito po. Diyan pa rin sa 3. Oo. Apo. Dito naman po sa Juan 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi nakakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Paano ninyo ngayon sasabihin ito? Na lahat na ng kasalanan, pati yung gagawin mo, bayad na. Nakalagay sa talatang ito Apo. Yung hindi tatalima, ibig sabihin, hindi susunod to. Apo. Magkakasala ito. Apo. At yung magkakasala, Ay puot ng Diyos. ang dadanasan niya, puot ng Diyos. Opo. Kaya malabo, kapatid na Aldrin, yung kanilang Praise paniniwalang God. yun. Kaya nga po. Ayan. Kaya mapalad tayo, meron tayong Amen. kabahagi sa pag-aaral ng Biblia. Opo. Ito pong Magaling. ayon sa kasulatan, gabay sa katotohanan ng kapatid na Ayan, thank you mga kapatid. Bigyan muna natin ng daan, Brother Adren, itong mga tanong. Sige po. Ayan, magandang hapon po sa pamilya ni Brother Ray Guerrero. Ayan, ito po ang tanong mga kasama. Magandang hapon po sa mga ka-ask. Ayan, tanong lang po, bakit po kailangang parusahan ng kamatayan ang mga lumabag sa 10 utos noong panahon ni Moses? Pwede naman po silang magandog para mapatawad sa nagawang kasalanan. Ayan. Yan ang tanong nila, kapatid. Sige Opo. po. Mangyari ho kasi merong isang set na ginawa para sa bayang Israel. Ito nga po yung tinatawag na sibilo. Ang paghahandog naman ng mga tupa, ito naman ay seremonyalo. Ito po ay para sa atin pong Panginoong Diyos at doon sa taong maghahandog nito. Ganun pa man, kung siya ay makalabag sa 10 utos, mayroon siyang pananagutan sa gobyerno. At nakatala sa kanilang pananagutan yon, kamatayan. Parang sa atin dito rin, kapatid na Lino. Opo. Halimbawa, ikaw ay pumatay. Maaari kang humingi ng tawad sa Diyos. Opo. Ipapatawad ng ating Panginoon yun kung ikaw ay sincero Tama. sa iyong ginawang paghingi. Nananagot Pero ka lang sa mayroon kang pananagutan pa rin sa batas. May kakaharapin. Yan, may kakaharapin ka, makukulong ka. Ayun. Ayun, same principle sa lumang tipan, kapatid na Lino. Thank you. Parang ano lang yun, yung parang nangyari kay Halusos yun eh. Oo. Nasabi na Halusos, pagka humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin siya talaga. Patatawarin, oo. Kasi ang Diyos naman hindi malupi. Yun nga lang, talagang may pananagutan ka sa gobyerno. Ayun. Ayun. Kaya kita nyo, ewan ko lang kung laya na ba yun o kulong pa rin. O, ganun po yan mga kapatid. Ganyan. Isang uri kasi yun ng batas na sinasabi ni Brother Camacho, isang uri ng hatol. Pero ang totoo, Brother Guerrero, hindi lamang po yan sa 10 utos lamang. Ayun. Maging nga yung manlalasing binabato din nilang kamatayan yan Opo. Sa 21:8-9 ng Deuteronomy. Pati yung mga mananamba sa Diyos-Diyosan, nung panahon niya, pinapatay din nila yan Oo. sa pamagitan ng bato. Ang tawag lang natin dyan, yung Theocratic government. Oo. Pagka sinabing Theocratic government, pagka may nagkasala, sinasangguni nila yun sa Diyos. Sasabihin na bang gagawin dito? Sasabihin ng Diyos, sige, batuin nyo yan hanggang sa mamatay. Theocratic government ang tawag doon. Kaya nga, para na maintindihan ng mga tao, maunawaan, kaya nagpatayo ang Diyos ng santuario. Bakit? Para maintindihan nila na sa kanilang ginagawang kasalanan, meron talagang tunay na kukuha niyan. Kaya doon pinakikita yung handog, yung hayop, walang kapintasan, yung saserdoteng namamagitan, yung dugo na walang pintas, ay lahat po yan ay ginagampanan ng ating Panginoon. Kaya dito, para maunawaan, maintindihan ng mga Israelita,
merong Kristo na kinakatawanan ng kordero na siyang karapat dapat na kumuha ng ating kasalanan sa lahat ng nagkakamali at sa lahat ng nagkakasala. Ngayon, dahil theocratic government, utos isang set na utos na hatol na patayin, ay sa atin pong panahon hindi na po binabato. Opo, kasi lahat po yan, dadaan na sa hukuman ng Diyos, lahat ng ating ginawa ay nakatakda po yan sa hukuman ng Diyos. 5 Gs ng 2 Korinto, Brother Guerrero. Yan po ang isa sa ating mga sagot na iyon napakinggan ngayong hapon. Kapatid na Aldrin, baka meron kang gustong i-share. Sige po, next. May tanong po. Next question. Apo. Ayan. Sige po, tingnan natin. Ayan, mga kapatid. Meron po kayong oras na. Meron na pa time 45 minutes. Baka mag-send na po kayo ng inyong mga tanong. Ayan, habang tinitingnan namin sa inyong mga messenger. Ayan. Okay. Siguro, sasagasaan ko na rin itong Sige, kapatid. lagi na itatanong din sa atin, ano, na Sige. yun bang sibilo na umiiral sa Old Testament, bakit hindi na pinaiiral ngayon? No? Bakit yung mga lumalabag ngayon, hindi na pinapatay? No? Katulad yan ng nabanggit ng kapatid na Lino, hindi lamang po yan umahangga sa 10 utos. Ayun. Maging sa labas ng 10 utos, kapag ka lumabag, pinapatay din. Ano? Halimbawa, kapatid na Aldrin, doon sa isang talata ng Exodo Opo. 22, pakicheck mo nga kapatid, Mhm. 19. 22:19. Ito, basahin po natin. Sino mang makiapid sa isang hayop ay papataying walang pagsala. Yan, kita po ninyo. Pati Opo. pala yung pakikiapid sa hayop Opo. no? Papatayin din. Kagaya dagdag doon sa impormasyon na binigay ng kapatid na Lino. Opo. Pero ngayon, mapapansin ninyo, marami na nakikiapid sa hayop, pero hindi na sila hinahatulan ng kamatayan, kapatid Kaya nga na po. Aldrin, no? Bakit? May binabanggit kasi sa atin, sa aklat ng mga awit, Opo. Kapitulo 147, talata niyan ay 19. 20. Ayan. Ito po ang sinasabi. 147, talatang 19 ng awit. Sige po, paki. Opo. Kanyang ipinabatid ang kanyang salita sa Hakob, ang kanyang mga palatuntunan at mga kahatulan sa Israel. Yan. So ito po ay ibinigay lamang po sa Israel. Tuloy mo sa 20, kapatid. Siya'y hindi gumawa ng gayon sa alinmang bansa. Kita po ninyo, napakaliwanag mga kaibigan, mga kapatid, no? Apo. Hindi ito ginawa sa ibang bansa, Ayun. kundi ito'y para lamang sa Israel. Na nang dumating na ang ating Panginoon Kristo, hindi na po ito umiiral. Ayun. Hindi na ito pinaiiral. Kaya nga ang sabi na ng ating Panginoon, kung dati ngipin sa ngipin, Opo. ngayon hindi na. Ayun. Ayan. Kaya po mga kapatid ko, kung ito'y umiiral pa sa panahon natin ngayon, Ba, magkakabusan. maraming mamamatay na hindi Adventist. Kapatid Ayun. na rin. Halimbawa, yung mga hindi nangingili ng Sabat, yan ang pinaka-numero unong subject sa mga papatayin. Na maiiwan ng Seventh-day Adventist. Ganda ubos na yung mga yan. Wow. Mabuti na lamang mga kaibigan, mga kapatid ko, inalis na yung batas na ito. Ayun. Kaya yun po mga kaibigan nating hindi Adventist, may pagkakataon pa na makapagbalik loob sa Diyos at maituwid yung kanilang pananampalataya, Ayun. kapatid na Lili. Ayan. Siguro okay, sige. Kaya nga doon, kapatid na Fernan, nung araw talagang pupuksain ka kapag nakipagtali ka sa hayop. Ngayon naman, pag pinagpapatuloy nila yan, kaya ibinawal ng Diyos talaga yan. Magkakaroon ka naman ng karamdaman. Oo. Kaya talagang yun na yung pinaka, mo dyan, Oo. kaparusahan mo. Oo. Yan ang balik sa'yo. Ayun, tama po. Sige, kapatid na Lili. Ayan, maganda, no? Mayroon lang akong gustong ipapansin sa ating mga kaibayo natin sa pananampalataya. Opo. Dahil doon sa talatang binanggit ninyo. No? Opo. Dito pansinin ninyo, naniniwala ang Seventh-day Adventist na may isang kautusan na tumigil hanggang sa krus. Ayun. Po, tandaan po ninyo ha, meron pong kautusan na tumigil hanggang sa krus. Yun po yung sinasabi ng Daniel 9:27. Nung si Kristo ay mamatay sa krus, yung lakat ng anino, yung mga handog na yan, ay tumigil ng ating Panginoon sa Kristo. Ikalawa, totoo po na may kautusan na hindi para sa atin. Yun po, yung binabanggit
ng awit 147, 19 at 20. Ang hindi lang ho dyan totoo, yung 10 utos ay para sa Israel o para sa Hudyo. Yeah. Yan ho ang hindi ho totoo. Nililinaw ho natin mga kaibigan para doon sa mga nagtutuloy-tuloy pa doon sa mga YouTube, sa mga Facebook, inaamin ho at totoo at aral ho Seventh-day Adventist na may isang uri ng kautusan na tumigil, huminto sa panahon nung si Kristo ay mapako sa krus. May isa ring utos at kautusan na hindi para sa atin, kundi sa bansang Israel. Yun na nga po yung hatol at palatuntunan. Yung pong 10 utos, wala hong batas na ito'y tumigil, walang utos, walang sitas, walang aklat na nagsasabi na ang 10 Commandments ay huminto na. Walang nagsasabi na ang 10 Commandments pinatigil na. Walang sinasabi ang talata na ang 10 utos hindi na dapat sundin. Yan po ang isa sa mga itinuturo at itinutuwid natin sa programang ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Okay, Brother Adrian, Brother Camacho. Yan. Meron ba? May tanong daw. Okay, tignan ko muna. Okay, kay Eler Ortiz. Ayan, magandang hapon po. Thank you po. Sige po. Ayan, ito tanong kapatid. Adrian Camacho, si Eler Sige po. Ortiz. Teka, okay. Teka, nawala Dali Okay. Ayan, ito tanong. Magandang hapon po mga bro. Pakiliwanag po ang ibig sabihin ng Torah, ng Nivim at Ketubim. Yeah. Salamat po sa sagot. Sige po, sasagot pa lang po. Maraming salamat po kapatid na Ortiz. Okay. Yan pong Torah, Nibim at Ketubim, yan po yung threefold division na naikanon ng Jewish community. Ayun. Nang ibig sabihin, yan pong tatlong yan po yung binubuo ng lumang tipan. Pag sinabi pong Torah, ang kahulugan po niyan ay instruction, no? Yan yung 5 aklat ni Moises. Yung from Genesis hanggang sa Deuteronomy. Yung namang Nibim, yan po yung tumutukoy sa mga propeta. Nandyan na po yung mga minor prophets and the major prophets, no? Na siyang ikalawa namang pagkakanon ng Old Testament. At yung third ay yung pong Ketubim, nang ibig sabihin yung mga awit. Ayan, na nakita kasi ng Jewish community, ng Jewish authority na ang Diyos ay patuloy pang naghahayag ng kanyang mga saloobin sa pamamagitan ng mga awit. Kaya ikinanonize nila ito, naging threefold division ito, tinawag na Torah, Nibim, Ketubim. Sa pagpapaikli, ang tawag po rito, Tanak. Yan. Ito pong Tanak na ito, ito po yung binubuo ng 66 books sa panahon natin ngayon. Ayun. Hindi po bahagi Tanak. ng Tanak yung Deuterocanonical books. Yun. Okay? Ang binubuo lamang ng Tanak, ito lamang pong nakasanayan natin na 39 books. Ayan. Kasi yung 66 books, yun yung kabuuan na ng Old and New Testament. No? Pero yung Old Testament, binubuo lamang ito 39. ng 39 Books. books. Yan po yung Tanak na siyang binubuo ng Torah, Nebim, at Ketubim, kapatid na Lin. Ayun, kaya maraming salamat po doon sa magandang sagot ni kapatid na Camacho. Opo. Kaya makikita niyo yung 3 aklat niya na nasa Lucas 24, ang talata niyan ay 44. Kaya yung Torah, tinatawag din po yan na Law of Moses. Yung 5 aklat, mula Genesis hanggang Deuteronomy. Ayan po, kaya maraming salamat po kay Brother Ortiz doon sa inyong magandang tanong. Ayan po. Kaya maganda yung pagkaka-explika na ni kapatid na Camacho. Okay, thank you po. Ito, tanong po ni Primrose Santos. Ayan, magandang hapon po sa mga Santos family. Ano po ang role ng Israel sa end time events? Ano ba raw ang gawain nito? Ano ba kasi- ng role? Ano ba ang magagawa nitong Israel sa ating panahon? Sa Biblia kasi, kapatid na Lino, yung end times event, kabilang din yung panahon noong unang siglo. Huling kapanahunan din po yan eh.
May binabanggit sa atin doon sa Roma 3, kapatid na Lino. Sige. Tama ba yun? 3, Anong ipinagkatiwala sa kanila. 3:1 doon. Yan, 3:1. Hanggang 2. Ganito ang ating mababasa. Kapatid natin, pakisuyo. Medyo mabilis kang bumuklat eh. 3:1 hanggang 2. Ng Roma? Roma. Opo, ito po ang nakasulat. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Sa 2. Yan. Marami sa anumang paraan ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Iyo, ipinagkatiwala po sa ating mga ninuno, sa ating mga naunang mananampalataya sa Israel, Opo. yun pong panukala ng Diyos, yun pong mga aral ng Diyos, na ang layunin naman upang i-forward sa atin. 7:7 ng gawa. Pansinin natin ito hanggang 38. Gawa 7:37. Ayan. Ako nababasa, kapatid natin, Opo. nakita ko na. Ito'y yaong Moses na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyo, mga kapatid. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang isa sa mga magagandang bagay kung bakit ipinagkatiwala sa Israel yung mga aral na buhay para ipagkaloob din naman nila sa atin. Ibig sabihin, hindi nila ito sasarilinin. Kanya lang, kapatid na Lino, dumating ang isang kalungkot-lungkot na pangyayari, sinarili ng bayang Israel yung aral na ito. Kaya dumating ang takdang hula ng 9:27 ng Daniel noong 34 AD, ibinigay naman ito sa bansang nagkakabunga. At doon sa bansang nagkakabunga, sinabi ng ating Panginoon, ipangaral ninyo ito sa buong sanlibutan. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ako'y sa inyong palagi, kapatid na Lino. Ayan. Yeah. Okay, thank you po. Ayan, Brother Adrian, meron ka bang sisingit? Okay na Si-share? Ayan. Thank you po sa magandang sagot. Yan po ang sagot, kapatid Rose. Sa inyo po, ano ba ang role ng Israel sa last events? Ano? Ayan. Kasi ngayon, nagkakaroon ng gera ang Palestine saka ang Israel. Ayan. Pero sabi sa atin, sino na ba ang tinatawag na Israel sa ating panahon? Tayo na pong mga tumanggap ng mga aral na pinagkatiwala sa kanila. Ano po ang role? Ang role natin ay katulad ng sinisimboluhan ng 3 sinugong anghel. Dadali ng pabalita. Katulad nito, ang tao ngayon ay nakatutok na sa YouTube, nakatutok na sa Facebook. Kaya madali nang dalhin ang gospel sa pamamagitan ng comment section, ng share, ng subscribe. Ayan. Kaya anong role? Kung ano yung role na dapat gampanan ng Israel, yun din po ang role na dapat po nating gampanan. Yun po ang inaasahan ng ating Panginoon si Kristo sa ating panahon. Kapatid na Lino, Sige po. pareho lamang ang larawan, Kung papaanong ipinagkatiwala sa Israel para i-spread sa buong mundo, kaya lang hindi na pangyari sa kanila, ganun din naman sa atin. Ayun. Ipinagkatiwala sa Seventh-day Adventist ang pangangaral na siya namang i-spread sa buong mundo. Kaya ang tawag nga po sa atin ngayon ay spiritual Israel. Amen. Hindi na po Israel sa katutubo, kundi Israel na sa espiritu. Yan po yung ating mababasa doon, kapatid na Aldrin, Opo. sa Kapitulo 2, talata ng Roma? Kapitulo 2, talatang 28. 28 8:29. at 29. Ito Pakisuyo. po ang sinasabi, 2:28 hanggang 29 ng Roma. Sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya'y Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, Yeah. sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Yan. Kaya sa panahon natin ngayon ay
in spirit na, kapatid na Lino. Ayun. Tayo'y Hudyo sa espiritu, hindi sa katutubo. Ayan, Amen. kapatid na Lino. Ayan, okay. Thank you po sa napakagandang mga sagot ng ating mga kapatid. Ayan. Sige po, Brother Donsky, wala bang ano dyan sa'yo? Tanong? Sa akin kasi nababasa ko mga huli to eh. Diyan kasi advance yan eh. Ayan. Sige po mga kapatid, may oras pa po tayo ha. Meron pa po tayong 25 minutes. Ayan. Sige po. Kahit ano po ang pwede ninyong maaaring itanong na atin pong mapapakinabangan sa ating spiritual na buhay. O, ayan po. Sige kaya, mahalaga yung atin pong tinatalakay na yung buhay, kamatayan, at ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo. May kinalaman din yung buhay, kamatayan, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Ay katumbas din niya ng bautismo. Opo. Diba? Ay, yun ang significance dun eh. Oo, ng bautismo. Kaya kung ang tao ay tatanggapin ang ating Panginoon, kailangan talagang dumaan sa bautismo eh. Oo. Hindi pwedeng hindi dadaan sa bautismo, maliban na lang kung itutulad niya sarili niya doon sa krus ng Calvary. Tama po. Oo. No? Ewan ko lang, yung iba. Tulad yung nagtayo ng samang pananampalataya, hindi naman siya nabinyagan doon. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Oo. Brother Adrian, totoo ba yun, Brother Adrian? Tinayo niya yung ganun samahan, tapos hindi naman nabinyagan. Oo nga. Oh, di ba? Oo. Sino ba yung Brother Adrian? No. Kaya mahalaga po yung mahalaga po yung bautismo. Kasi yung bautismo po, yun po ay pagsang-ayon, pagtanggap ninyo sa ating Panginoon. Nakatumbas din po yan ng kamatayan, paglilibing, pagkabuhay na maguli. Paano kung hindi po kayo nabinyaga sa inyo sinasamang pananampalataya? Yeah. Ay di malaking questionable, Brother Adrian. Oo. Ano masasabi nyo, Brother Adrian? Ayun nga, talagang Parang amo mo yata. Oo. Kaya kailangan na bautisado, kapatid na Lino. Oo. Tsaka yung binabanggit ng kapatid na Lino, Tama. yung bautismo, hindi para doon sa walang muwang, kapatid na Lino. Kundi doon sa talaga nga may muwang na. Ayun. Ano? Na binabanggit sa atin sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 6, 4 hanggang 6. Ganito po ang ating mababasa. Umpisan ko sa 3. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4. Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo nga'y naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na maguli. 6. Na nalalaman natin ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa sa kasalanan. Ayun. Kapag ang isang tao pala, mga kaibigan, ay pumailalim sa tubig ng bautismo, inihahayag niya na kapag siya ay tumayo na sa tubig, kasama niyang si Kristo'y namatay. Kapag siya po ay ibnilubog na sa tubig, inihahayag naman niya o sumisimbolo ito na kasama niya si Kristong nalibing. At yung sa kanyang pag-ahon ay sumisimbolo kasama niya si Kristong nabuhay. Kaya tayo'y makalalakad na sa panibagong buhay. Doon sa isa pang talata, kapatid na Lino, Galatia 2:20. No? Makikisuyo kay kapatid na Aldrin. Ito po ang sinasabi, 2:20 ng Galacia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Yeah. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Yeah. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ayun. Kapag tayo po ay nabautismuhan, hindi na tayo lalakad doon sa datihang pagkatao. Kundi tayo na ngayon lalakad sa panibagong buhay.
ito na kapatid na Lino, yung tinatawag nating born again. Amen. Yan, ang tunay na born again. No? Pero yung mga nagsasabing born again sila, pero hanggang ngayon, kumakain pa ng baboy, hindi tunay yun. Oh, wrong again yun. Biruin mo, dati sila kumakain ng baboy, nung sila'y nabautismuhan, kumakain pa rin sila ng baboy. Oh, dating nangingilin ng linggo, nung nabautismuhan, nangingilin pa rin ng linggo. Hindi born again yun. Wrong again. Ayan, ano? Kaya mga kaibigan, ano? Iaayos natin yung ating pananampalataya kapag tayo ay nakay Kristo na. Ang tubig ng bautismo, hindi lamang pangmadlang pagsasabi na tayo'y nasa panig na ng Diyos, kundi ito rin ay kumakahulugan sa kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na ngayon makalalakad tayo sa panibago nating buhay, kapatid na rin. Ayun. Thank you po sa inyong magandang sagot at doon sa mga nagtatanong, maraming salamat po. Ayan. Ito po ang tanong ni kapatid ni Sammy Patalinhog. Ayan. Ano po ba yung magbatian ng banal na halik sa Roma 16? Ito po ba ay ginagawa pa rin ng mga mananampalataya sa ngayon? Ayun. Naalala ko tuloy, bago nyo sagutin, naalala ko tuloy yung Iglesia ni Cristo, kapatid na Adrian eh. Opo. Pasok-pasok sa lungga ng dating daan eh. Di nakawawa tuloy siya sa programa. Kanabansagan tuloy ito yung bastos eh. Di ba? Ito hindi nating sinasabi na dahil nag-iimbento tayo. Napapanood natin kasi ito sa kanilang programa. Oo. O kaya, maganda yung tanong eh. Kasi, naalala ko yung tanong ni Brother Sammy, naalala ko tuloy yung nangyari doon sa Iglesia ni Cristong umatin sa programa ng dating daan. Oo. Hindi siya nakaporma ngayon. Tama. Di ba? Ngayon, eto natanong ngayon Brother Sammy sa atin. Oo. Ito bang banal na halik, kumbaga, applicable ba ito para sa mga Kristiyano ngayon? Bago sagutin niya sige. ni Kuya Fernan, basahin muna natin no, yung Roma 16:16. Sige. Ito po ang sinasabi. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Yeah. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yeah. Yeah. Mga. Ito. Dito mapapansin mo, kapatid na Aldrin, Opo. maganda yung ipinupunto ng kapatid na Aldrin. Kasi ito, nasa pangmaramihan ito, kapatid na Lino. Oo. Binabate sa akin bumabate. Oo. Opo. At mapapansin ninyo, doon sa mga mahilig mag-aral ng grammar, yan po ay nasa common noun plural. Small Hindi letter. po yan particular, proper noun singular. Kundi nasa pangmaramihan. Kaya mapapansin nga ninyo sa pagkakabasa ng kapatid ni Aldrin, Opo. lahat ng mga Yan. iglesia ni Kristo. Bakit common noun plural? Kasi yung salitang iglesia, kapatid na Lino, hindi nasa malaking titik yung letter Small I. letter. Common letter. Kundi nasa Common noun. maliit na titik. Hindi Kaya papel. ito ay common noun, plural. Tignan mo ninyo yung titulo ng kanilang iglesia. Lahat yan nasa malaking titik eh. Hindi sila yung binabanggit dito na magbabatian ng banal na halik. Excuse me. Oo. Hindi rin yan yung INK na sinasabi mo. Hindi rin Diba? ito yun. Yung isa, yung INC, Oo. isa naman INK. Oo. Na hindi mo malalaman kung sino sa kanilang tama eh. Pero Parang umaangkin yan eh. Biro mo, dalawa siya. Oh. Yung isa, INC, 1914. Oh. Ito namang bago, ating tunay na iglesia ni Kristo. Letter K. Biro mo, peke yung isa. Ito sa kanya tunay. Dapat Ang tanong ni Brother Samuel, applicable pa ba po yung... yun na, paliliwan. sasagutin Sa pag-aaral ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan, Ayun yan. ay meron tayong sinusundang pamantayan. Ito na nga yung biblical hermeneutics. Ayan. Kung naalala niyo kapatid na Lino, nung nag-aaral tayo ng biblical hermeneutics, isa po sa pinag-aaralan dyan, yung tinatawag na costume. Ayun. Ano ba yung costumbre Yeah. sa panahon nila noon? Yung ba'y applicable ba hanggang sa panahon natin ngayon? Ayun. Ayan. tatanong halik yan. Yung banal na halik, sa panahon nila noon, ang katumbas dyan sa atin, sa ibang parte ng ating bansa, beso-beso talaga, kapatid na Lino. Ayun. Chick to chick. Yan, beso-beso. O pisngi sa pisngi. Hanggang ngayon, nakikita pa natin yan, lalo na sa mga matataas na antas ng mga tao. Na royal blood. Yung pagbebeso-beso. Ayan. Ganon din po ang ginagawa nila noon. Kaya lang dito naman sa ating bansa, ang kostumbre naman natin, Tama. pagkakamayan. Ayan. Ayan. Ito po ay yung pagbabatian dito ng banal na halik
nakasalalay po ito sa kustumbre. Kaya ngayon, kung umiiral pa ba ito sa ating ngayon, meron pa rin sumasagawa ng ganitong uri ng pagbabatian. Ito nga po yung beso-beso. Ayun. Sabi nga ng iba, hindi lang pisngi sa pisngi. Opo. Talagang halik daw sa labi Lips to sa labi lips. eh. Oo. Sabi ko masyado namang inextend yung Yung talata. ang sagwa naman ng kapatid na Lino. Lips to lips. Oo, hindi yun mga Lagi kaibigan. magsisimba yun. Oo. Alam nyo kasi ang kaaway ganyan eh. Maraming nilulunsad na iba't ibang mga katuruan eh. Kaunawaan. Oo. Alam nyo yung sinasabi kong yung labi sa labi. Oh, meron kasing isang sektor ng gay church. Oo. Oh, Christian gay church na yung banal na halik ina-apply nila talagang labi sa labi. Yung mga gay ito eh. Mga Pero dahil pandemic kaya, uubra yan. Ewan ko lang kung ano. Pwede kung maglalagay ng face shield. Ay, hindi na natin. Plastic sa plastic. Oo, yun. O ayan naman. May umuugnay pa rin sa atin ngayon. Nagsasagawa pa rin yan. Pero sa kustumbre natin mga Pilipino, pagkakamayan naman po ang sa atin. Ayun. Ayan po, ayan. O yan, ang sagot, kapatid na... Ang gusto ko lang din maibahagi, ayun nga, sa literal, kapatid na Fernan, pinapractice yan. Oo. Sa Biblia naman, kapag tayo ay minsan nagkakatwiranan, isang halikan na rin po yun. Kagaya ng ating mababasa dito po sa Aklat ng Kawikaan, 24:26. Ito po ang ating 24:26. mababasa. Siya'y humahalik sa mga labi, niyaong nagbibigay ng matuwid na sagot. At ano pa hong sabi sa awit? 85 Gs. Ito naman po, 85 Gs. Ang sinasabi naman po rito, kapatid na Samuel, 85 Gs ng awit, kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Kaya paanong nakabati yung taga-Korinto sa Tesalonica? Siya nga naman. Lalabas nga yun. Kung yun nga ay ang haba ng pisngi nun, pagka gano'n. Oh, yan eh, Minsan- panimbulo, no? Yes, Panimbulo. panimbulo. Oo. Kaya ayun naman, pwede rin kapag yung katwiran, nag-aanuhan tayo, ayun po ay parang spiritual na, yun, simboliko nga na Oo. Meron din binabanggit pa dyan, kapatid na Aldrin. Opo. Doon sa ikalawang Juan, Ayun. 1 at Gs. Ayun, maganda po. Tuloy yan. hanggang 11. Maraming talata yun. Actually, maraming talata yan, Hindi Sabi lang sa- rito, Hindi lang sa Roma. kung sa inyo'y dumating ang sinuman Opo. at hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya'y ay nararamay sa kanyang masamang gawa. Ayun. Kaya yung pagbati, kapatid na Aldrin, Hindi depende rin yun. Opo, tama po. Depende, depende. Kaya mga kaibigan, dito ipinakikita natin, itong nasa Roma 16:16, literal ito, Opo, tama. physical. Opo. At meron din naman talagang bumabati, Pag nag-aaral, yung ganyan, in sa symbolical naman. Symbolical. Ayan. Pwede rin yung ganito, mga kaibigan, kapatid na rin, kapag ikaw dumating na doon sa binabible study mo, pakidampi mo naman ako ng halik sa kanila. Ayun. Ayan, may ganun din. Oo, pwede rin. Idiomatic naman siya. Itatawid mo na lang ako. Oo. Ayan. Pero dito ay physical, kapatid na rin. Tama. Okay, yan. Sige po, thank you po. Ayan. I was found as a beggar